Alam nyo bang bumababa agad ang value ng kotse kahit hindi pa ito masyado nagagamit? Kahit brand new, the moment na lumabas ang auto sa dealership, parang magic na nababawasan agad ang presyo. In just 5 years, possible na kalahati na lang ng original price ang halaga ng kotse mo. Sakit, di ba? Pero bakit nga ba ganito? You'd say, this is Chan of Chan Limited Life, and today, aalamin natin ang mga dahilan kung bakit mabilis na bumababa ang value ng sasakyan at paano natin ito mapapabagal. Yes, pag-uusapan natin today ang car depreciation. Kaya make sure to watch until the end kasi may mga pro tips tayong i-share para hindi ka malugi in case bibili ka ng sasakyan. Start tayo! What is car depreciation? Imagine this, bumili ka ng brand new Toyota Vios for let's say 1 million pesos. Of course, excited ka, tapos pagkakuha mo ng kotse, nag-decide kang ibenta agad ito. Basta trip lang. Pero alam mo bang hindi mo na ito mabibenta sa parehong presyo? Yes, the moment you drive your car out of the dealership, bumaba na agad ang value nito. Ito ang tinatawag na car depreciation, o ang unti-unting pagbagsak ng presyo ng sasakyan habang tumatagal. Think of it like buying a new iPhone. Kapag in-unboxing mo ito at ginamit for several minutes, for sure bahaba na ang presyo nito. Ganon din sa kotse. Ang kaibahan nga lang, mas malaking pera ang involved. How fast does a car depreciate? Anyway, gaano nga ba kabilis bumaba ang value ng isang kotse? Let's break it down. Please note na general assumption lamang ito. Car depreciation rate will vary depending on many factors. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero may mga times din na the car appreciate its value. Lalo na kung limited lang ang production at sobrang taas ng demand. May cultural significance like na features sa mga iconic movies at higit sa lahat may loyal fan base. Pero that's a separate story. Kaya balik muna tayo sa car depreciation. Depreciation timeline. Usually sa first year, 15 to 25% agad ang nababawas sa value ng kotse. Medyo malaki agad. After 3 years, 40 to 50% naman ang accumulated depreciation. Nag-slow down pa ng konti yan ha. After 5 years, 50 to 60%. Nag-continue ang pagbagal pero noticeable na nangangalahati na agad ang depreciation ng kotse. And after 10 years, 70 to 80% na walang value sa auto. Grabe no? Para mas klaro, gamitin natin yung example kanina na bumili tayo ng Toyota Vios for 1 million pesos. So after 1 year, 750 to 850,000 na lang ang value ng Vios. After 3 years, 500 to 600k na lang ito. After 5 years, 400,000 to 500,000 na lang. Nangalahati na agad. And after 10 years, around 200 to 300,000 na lang yan. Anyway, many cars follow an S-curve depreciation, where the drop is sharp in the first few years, then slows down after around 5 years, and finally, stabilizes. Meaning, dun sa first 3 to 5 years ng car ownership, dun mararamdaman ang mabilis na pag-depreciate o pagbaba ng value ng kotse. Then, it will slow down habang tumatanda na ito. Knowing this will give you an idea when is the best time to purchase a second-hand vehicle. Mamaya, alamin nga natin yan. Pero, let's focus muna dun sa value ng kotse. On financial perspective, as mentioned, on average, after 5 years, 40 to 50% na lang ang value ng kotse. Dun sa example natin kanina, 400 to 500,000 na lang yung Toyota Vios na nabili natin ng 1 million pesos. Meaning, nalagasan tayo ng kalahating milyon in just 5 years nang hindi natin namamalayan. Again, nang hindi natin namamalayan. At yun nga ang hidden cost ng car ownership, ang depreciation. Unfortunately, whether you use your car or not, it still depreciates over time. Meaning, tuloy-tuloy ang hidden cost nito. Pero bakit? Because depreciation is not just about mileage. It is also affected by age, market demand, and technological advancements. Factors that affect car depreciation. Anyway, baka nagtataka ka, bakit kapag tumitingin ka sa second-hand market ay iba-iba ang presyo ng kotse? Kahit na same year at model lang ang mga ito. At bakit nga ba may ilang kotse na mas mabagal ang depreciation kaysa sa iba? Ito ang ilang mga factors na pwedeng makaapekto. Number 1. Branded model. Toyota, Honda, and Mitsubishi hold their value better than other car brands dahil na rin sa perspective ng mga Pinoy na reliable brand sa mga ito. Number 2. Mileage. Mas maraming tinakbo, mas bumababa ang value ng kotse. Number 3, condition. Gas-gas, dense, and worn-out interiors lower resale value ng auto. Number 4, market demand.
Popular models like Toyota Vios, Innova, and Fortuner retain value better than some Chinese cars. Number 5, accident history. Pag na total wreck or may history ng major accident ng kotse, expect na babagsak din ang presyo. Number 6, modifications. Too many modifications lower resale value, except practical upgrades like dashcams, mattings, and seat cover. The word is too many. Kaya kung gusto mong mabenta ng mas mataas ang kotse, ingatan at piliin mo ang mga modifications na ilalagay. Kasi hindi lahat ng car buyer ay mahilig sa mods. Karamihan, stock lang sapat na. How to minimize car depreciation. So, paano ba maiiwasan ng mabilis na car depreciation? Eto ang mga pro tips. Number 1, buy a slightly used car. Around 3 to 5 years para hindi ikaw ang mag-take ng biggest depreciation hit. Yung kaninang minensyon natin ay ang bilis ng car depreciation sa first 3 years ng kotse. Kaya kung buyer ka, eto ang sweet spot kung bibili ka ng second-hand car. Kasi essentially ay naiwasan mo yung bulto ng depreciation. Number 2, choose brands that hold value. Toyota, Honda, and Mitsubishi are popular car brands sa Pilipinas na mataas ang value sa car market. Meaning, mas mabagal kesa sa ibang brands ang depreciation ng kotse. Number 3, take care of your car. Importante to. Lagyan mo ng mattings and cover ang interior. Tas regular car wash and avoid paint scratches. At wag na wag mong idadaan sa malalim na baha. Number 4, keep mileage low. Use wisely para hindi sobrang taas ng tinakbo. If possible, consolidate mo ang mga errands para hindi humaba ang biyahe mo. So kung mag-grocery ka, isabay mo na rin ang pagbili ng gamot at pagbayad ng bills para isang lakad na lang. Number 5, keep it in good condition. Invest in proper car maintenance for your safety at para hindi bumaba ng gusto ang value ng auto. And yes, may premium ang price pag certified ka sa maintain ng vehicle. Number 6, sell at the right time. In case gusto mo ibenta, between 2 to 4 years ang best resale value. Usually, a 2 to 4-year-old car looks good, performs well, and gives buyers peace of mind kasi may mga perception na bago at sariwa pa yung kotse. Additional, sa seller perspective, ay pawala na ang warranty coverage ng kotse. Wala na rin ang new car smell, hindi na ganun katipid sa gasolina, at nagsisimula na magparamdam ang mga old parts ng kotse. Kung seller ka at ayaw mo mag-keep ng car ng matagal, isa ito sa mga best time to sell your car. Recap and recommendation. Hindi naman masamang bumili ng brand new car, especially kung afford mo naman. Basta maging aware lang tayo na may hidden cost sa car ownership. Whether gamitin mo man ang kotse o hindi, ito nga yung tinatawag na car depreciation. And sadly, madalas hindi tayo aware dito. Pero always keep in mind, nagkotse tayo mainly for convenience, hindi para sa resale value. Anyway, ikaw, ano sa tingin mo ang best way para maiwasan o mabawasan ang depreciation? May tips ka ba? Comment mo naman below. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Siya Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!